Hindi naman po buo yung hotdog na nilagay ko, bali hinati ko lang at saka nilagyan ko po ng kiso. Para mura lang po yung bintahan at saka afford lang po talaga ng mga bata na mamimili. Kaya 500 grams lang po na harina ng ating cheese hotdog rolls. Kaya umpisa na po natin. So dito sa ating dough, meron po akong 500 grams ng first class flour at 1/2 tablespoon ng yes. Yung nilagay ko dito na half teaspoon ng bread improver ay optional na lang po ito mga palangga. Huwag nyo na lang lagyan kung wala kayong bread improver. 1 teaspoon iodized salt at 1/2 cup na sugar at 1/8 cup mantika or 2 tablespoon. Half tablespoon ng vanilla extract at isang piraso po na itlog. And then 1 cup na tubig at tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin dito unti-unting or dandahanin pong basain yung ating harina. And then haluin lang po natin yan hanggang sa ma-absorb ng ating harina yung ating mga wet ingredients. At pagkatapos ay ilagay na po natin dito yung 1/3 cup ng margarine. Pwede din tayong gumamit dito ng shortening, pwede ding butter. At sa ating tubig mga ga ay pwede naman tayong gumamit dito ng evaporated milk o kaya fresh milk imbes na tubig. At yung ating harina naman ay pwede talaga tayong gumamit dito ng all-purpose flour kung wala po kayong first class flour or bread flour. Sa paglagay po natin dito ng tubig o kaya evaporated milk, yung kung ano yung gagamitin ninyo, ay pwede na tansyahin nyo lang kasi po ay magkaiba tayo ng brand na ginagamit po natin na harina. Kung may spiral mixer ka naman, kung may dough roller ka naman, ay doon mo na ito pakinisin. Kung wala ka namang machine na pwedeng gamitin dito upang kuminis yung ating dough, ay pwede talaga natin itong masahin ng mano-mano tulad po sa ating video ngayon, ay masahin ko po ito ng mano-mano. Hampas tulak at may kasamang diin po yung ginawa ko sa ating dough para po ay ma-achieve ko yung kinis ng ating dough hanggang sa ito'y maging elastic na po siya na hindi na po siya agad-agad mapuputol. Na yun bang pag mag-window pen test po tayo ay hindi na po siya agad napuputol yung ating dough. Hindi na po ako dito magbigay ng minuto kung ilang oras ko ba ito, ilang minuto ko ba ito napakinis. Baka sabihin po ninyo ay ang tagal, ang dali lang. Basta mga ga, pag nagbasa po tayo ng mano-mano, ay masahin lang po talaga natin hanggang sa maging ganito na po yung ating dough. Ito po yung tinatawag na window pen test. Ayan po, hindi na po siya basta-bastang napupunit. Hindi na po siya basta-bastang napuputol. Okay na po yan. Ako minsan, diretso ko na po ito cut or diretso ko na po ito putulin. Pero ngayon ay iris muna natin ito. Bali, paalsahin muna natin itong ating dough bago po natin ito putulin. Ayan, pagka medyo umalsa na, ay pwede na po natin itong putulin. I-release muna natin yung mga air bubbles, kuhanin muna natin yung mga huluhangin. At putulin na natin ito sa gusto po na gramo po ng ating putol. Kung ilang gramo pong gusto po natin na putol dito. At sa kadaldalan ko mga palangga, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na kung magmasa po tayo dito ng mano-mano, ay kung masyadong malambot yung ating dough at malagkit yung ating dough na dumidikit po sa ating kamay, dumidikit po sa ating misa, ay mag-dust po tayo ng harina. Pangtanggal lagkit lang po. Pero wag po nating damihan ha. Baka po tumigas yung ating dough. Tansyahin nyo lang po talaga. At ito ay pinutol ko lang po ito sa 30 grams. 30 to 32 grams lang po yung putol ko dito. At mura lang naman yung bintahan ko dito para lang po ay kaya lang po ng mga bata na mga customer ko. At ito yung cheese at hotdog yung gagamitin po natin. Masarap po itong hotdog natin kasi may cheese din na po ito sa loob. Big shot po ito pero hatiin ko lang po ito. Hindi po ito buo ha kasi ay mahaba po itong na hotdog. Hatiin ko lang. Kayo mga ga ay depende na ho yan talaga sa inyo. Kayo na po yung masusunod kung ano kalaki yung cheese na ilagay ninyo, ilang gramo po yung dough ninyo, at kung ano kalaki yung hotdog na ilagay ninyo, ay kayo yung mag-kusting lang bago kayo magbenta. Pag ganyan ay medyo malaki na yung kusting, ay medyo mahal na din yung bintahan po ninyo. Ang akin, ganito lang po kasi mura lang naman yung bintahan ko dito. Yung aking dough mga palangga ay masyadong malambot, malagkit, kaya ay nagdas po ako dito ng kaunting harina sa pag-flatten ko kasi ay dumikit po dito sa ating rolling pin. At kailangan ay, ayan po, isirado lang po natin. Pag nailagay na po natin yung ating mga palaman, ay make sure lang po talaga na sirang-sirado po talaga yung ating dough para po ay hindi bumubuka kapag iniprito na po natin. At yung aking plancha pala ay nilagyan ko po yan ng harina. Nagdas po ako dyan ng harina para hindi po dumikit sa ating plancha. Para po madali lang po nating maiangat patungo po sa ating kawali. Palsahin lang po natin ito mga ga at habang ay nagpapalsa po tayo ng ating dough ay gagawa muna ako ng breadcrumbs o bread powder. Ito po ay mga ritaso po o yung mga dulo o yung mga pinagtabasan ko po ng aking baratiha. Ayan po, baratiha po yung tawag dito sa amin. Pag himay-himayin ko lang ito ng mga maliliit para po madali lang pong tostirin. Tostirin ko po ito, gawin ko pong bread powder. At nang nag-toasted na ay durugin ko lang po gamit po yung aking food processor. Ayan mga ga, pinong-pino na ho yan. Hindi ko na po yan salain kasi pinong-pino na. Ito po yung gagamitin natin mamaya para po pang-coating sa ating tinapay. Ayan, ang medyo malaki na yung aking dough. Lutuin na po natin ito sa mainit lang na mantika at nang uminit na yung aking mantika ay pinahinaan ko na po yung apoy ng aking kalan para hindi naman po masunog, hindi naman po mabigla yung pagkaluto ng ating donut. At pagkatapos ayan po ay pinalubog ko na yan sa ginawa po nating bread powder.
At ayan ang mga palangga. Mas masarap talaga ito lalo na pag mainit. At yung ating hotdog nito ay masarap po talaga yung lasa. At ang bintahan dito mga gaha ay nasa 8 to 10 pesos. Pwede ding 7 ay kayo magkusting lang bago kayo magbenta kasi hindi naman tayo magkapareho ng mga presyo ng mga ingredients po natin sa ating mga binibilhan. Kung gagayahin nyo po itong ating recipe na ito yung hotdog ay hinati-hati ay magkusting lang po kayo bago kayo magbenta. So sana ay masubukan po ninyo at nang kumita din kayo. Maraming salamat at bye-bye!